Magandang araw sa inyo mga boss. For today's vlog, i-update ko lang kayo sa mga projects natin kasi marami tayong i-update na project. At yun nga po, ipapakita lang natin yung mga pagbabago na nangyari sa mga unit. So, samahan nyo ako mga boss. So, yan mga boss, ito po yung project natin na FPJ. Yan po. Na isampa na natin yung kanyang kaha at yan po ay binabapping na. Napansin nyo naman ay, ayan, makintab na siya. At ito naman ay kikintab pa dahil ay maalikabok lang to. Pero nalihan na po yan, smooth na po yan mga boss. At pagkatapos niya na ikakabit na lang yung mga accessories. Kita nyo naman mga boss, yan po, makintab na yung loob. May mga watermarks na lang kasi nilagyan niya ng tubig na may sabon bago niliha. Tapos sa ilalim naman mga boss ay nag-undercoat po tayo. Ito po, natalsikan lang ng mga putik dahil nag-uulan dito sa atin, sa Imos. Yan po ay na-undercoat na. Ganyan po talaga ang kulay ng undercoat. Kaya mas okay yan kung pipinturahan pa ulit ng ibang kulay na gusto ng may-ari. Ang kainaman lang yan mga boss ay nga, matibay at hindi talaga basta-basta kakalawangin yung pang ilalim kapag naka-undercoat. So yan lang muna update natin dito mga boss. Ang mga accessories nyan ay ito, nabapping na rin. Ayan, makintab na lahat yan. Itong kanyang bumper, ito ay part ng bumper kasi ang bumper niya ay crown. Dalawang bumper yan, tapos dito sa taas may pagano. Then ito naman yung body handle. Ito yung nakakabit sa body. Ayan, sa corner sa ganito. Ayan, bali isa, dalawa. Ayan, ulang pa ng dalawa. Tapos tailgate yung sa likod. Yan po. So, yun muna mga boss. Update natin dito sa ating FPJ. Proceed tayo sa ating next project. So, yun mga boss. Update ko lang kayo dito sa ating project na box type. Yan po. Sa ngayon ay naikasa na yung kanyang differential dahil ikakabit na yung kanyang sapatos. Itong bakal sa ilalim. At yan. Na-i-align na po. At i-welding na lang yung kanyang sapatos. Then, kakabit na yung mga oil seal at saka yung mga bearing at yung ehe. Then, sasalinan na natin ng langis yan. Then, kukut-kutin na rin yung mga ilalim na yan. Kasi, i-undercoat din po ito mga boss. Then, sa body niya, ito po, ay tapos na yung kanyang steel top. Bale, sa kanyang upper siding, ito, yung part na to, ay stainless yung ginamit natin na materials. Then sa bubong naman mga boss ay galvanized dahil to ay pipinturahan natin. Galvanized kasi mga boss mas maganda kumapit yung pintura compare po sa stainless. So yan lang muna. Ito pa pala yung kanyang upuan na lagay na rin at merong armrest. Yan po. Then naantay na lang natin yung mga tangke. Yung tangke ng kanyang gasolina. At yun po, i-mounting na rin natin kasi papalitan to ng tangke. At kakabit na rin mga shifter. Tapos mga gauge. Yan po. So, sa mga bagong viewers natin, ito pala yung kanyang makina. Ito po ay beams 3S GE na Toyota. Buksan natin muna. Ito po. Yan po yung kanyang makina. Bale, ito po ay Toyota na beams. Dual BBTI na automatic. Yan po. Kung gusto nyo ng ganitong engine, pwede naman. Tumatanggap kami. At yan, automatic yan. Kung palaban kayo sa presyo, medyo madugo kasi yung presyo na ito ngayon mga boss. Pero ubra naman to sa Honor type Jeep. Dahil
Minamatch naman natin yan sa kaha. So, kaya niya naman yung kaha na to dahil hindi naman maliit tong kaha nito. Ito ay mahaba. Match lang sa kanyang makina. Yan po. Tapos yung mags nito pala ay antayin nyo mga boss dahil maganda yung mags niyan. Ang gusto daw ng ating client ay BBS na mags. Siguro size 15 or 17. Yan. Depende sa may-ari. So, abangan nyo lang ito mga boss. Yan po yung project natin na automatic. So, proceed tayo sa next project. So, update lang tayo mga boss dito sa ating project ng Tamiya. At yan po. Napinturahan na yung kanyang pangilalim. Bale, black po yung napiling kulay. At tinapcoatan na rin natin para makintab. Ayan, kita nyo naman mga boss. Makintab yung kanyang chassis. Ayan, tinapcoatan natin lahat yan mga boss. Pati yung kanyang mga I-beam at differential para makintab lahat. Hanggang gearbox mga boss. Ayan, naka-top coat. Tapos ayan, goods na yung kanyang mounting. Dito na rin yung radiator at yung auxiliary fan. Bale, wirings na lang to. Tapos mga hose. At ito, nalinyahan na rin yung kanyang linya sa gas. So, ito yung ating filter. Nagpabrigate din tayo ng lock na ayun, tinreda natin yung binutasan natin yung mounting plate. At tinreda natin para may lagayan ng fuel filter para hindi kakalug-kalug, hindi nakalawlaw. At ito, pupunta siya sa fuel pump. So, ang ginamit naman natin na linya dito sa ating linya ng gas ay yung copper tube na may hose. Mas matibay kasi yan. Kasi kung ganito ang gagamitin nyo dun sa ilalim, na ano kasi yun, katagalan naninigas. Tapos naputok. So, pwede naman yun. Bibili nyo lang yung magandang klase na hose. Pero ito, tinibayan natin kasi ito. Kasi nga, ayan, Tamiya. Diba? Maganda. Quality. So, babapingin na lang to mga boss. At kakabit na natin yung mga mags nyan. At yan, buyer na lang kulang. Okay naman to. I-re-registro na lang to. May papel yan, kompleto. At yan, 5-speed yan mga boss na manual transmission. Kita nyo naman, pag mahaba kasi yung ganito, yan, 5-speed yan. Pag maikli at maliit yun dito, 4-speed. Kayat. Tapos, ito sa likod niya, yan, copper tube yung linya. Ang ganda sa tangke. At ito, may handbrake na rin mga boss. Okay na. Quality talaga. Ayan, nagana na to. Iturahan na lang natin. Okay. Dapping na lang. Tapos wirings. At yung preno. Tatapusin yung linya ng preno. Ayan mga boss. Saglit na lang tong ating project na Tamiya. Medyo kinakapos na tayo sa budget kasi nga magastos ng gantong build. Talagang kailangan ng budget. Sa kaha pa lang mahal na. Tapos sa mags at gulong. So, ayan. Unti-unti lang tayo mga boss. Matatapos din tong ating build. Ayan. Basta kapag natapos to, igagawa ko ng compilation video to. Simula nung unang gawa natin hanggang sa matapos. Tapos i-road test natin yan para makita nyo kung paano malakbo tsaka kung ano yung tindig nya. So yun lang muna mga boss. Maraming salamat sa panonood. So yan mga boss, pakita ko lang yung mga for sale nating unit. Ito mga boss, naka-rehistro na yung ating Isuzu na C190 na box type. Ayan, napakakintab mga boss oh. Ayan, kailan pa yung bapping niya pero ang kintab pa rin. At ayan, wala pang garahe na. Ay, walang bubong. Pero, diba? Makintab pa rin. Nasa
pag-aalaga talaga, tsaka paglilinis. Ayan. So, sa ngayon ay binuksan ulit natin yung preno niyan kasi nga ito ay hindi masyado na paggagamit kasi nga nakapark lang dyan. Kaya chine-check natin yan kasi baka anytime ay baka may dumating na buyer, makursunodani o agad. Kaya inokondisyon talaga natin. Ayan. So, bagong bukas ulit ang preno niyan mga boss. Okay na yan. Ready to drive na yan. Condition na. At ayan, nakarehistro pa hanggang January. So, yung engine niya mga boss ay Isuzu na C190. Ayan po. Tapos napakaganda na kanyang radiator. Tapos pure stainless ang kanyang body. At ang flooring niyan mga boss ay galvanized. Tapos size 14 na mags. At ayan, medyo lowered. Pogi. Ang ganda ng dating. Tapos ito yung kanyang loob. Maluwag po sa loob mga boss. Siguro kasya dyan 5. Ayan, 3 adult tapos 2 bata. Then sa unahan, syempre 2 lang. Ito yung itsura sa loob. Ayan mga boss, bagong upholstery. Then stainless na dashboard. At yan, yung manibela. Bale, manual transmission niya mga boss. At malambot yung manibela niyan. Sarap gamitin. At bago lahat yung kanyang clutch assembly. Ayan, bagong pressure plate, lining. Tapos yung bearing, release bearing bago. Yun, may top load na rin. Additional na kargahan. Yan, bago yung mga ilaw natin. Yan, may reserve tire. At meron pa tayong accessories na hagdan. Ayan, maganda kasi yung box type kapag may ganito, may design na hagdan. At ito mga boss, negotiable price yan mga boss. 200 negotiable. Ayan po. So, ayan, pang matagalan na yan mga boss. Talagang hindi mabubulok dahil stainless. So, depende pa rin sa gagamit. Ayan, nasa pag-aalaga yan. Yan mga boss, baka kursunada nyo. Ito po ang contact number namin sa mga interesado. 200, hindi fixed price, negotiable. May bawas yung mga boss. Ayan. Mas mabait, mas malaki bawas. So dayuin nyo na to mga boss. Dito lang yan sa Imus Cavite. Ayan, madali naman kami kausap. Siyempre kami yung nagawa. Kaya ayan, negotiable yan. Proceed tayo sa next. Dito sa Isuzu na C240. Yan po. So, ang engine niyan mga boss ay Isuzu na C240 na modelo. Yan, maganda umandar yan at bagong overhaul. So, nung binuksan niya mga boss, ang engine niya ay standard pa, lahat ng sukat. Walang oversize. At ayan, nagkabit din tayo ng magandang radiator. Yan, bale 3 rows yan mga boss, medyo malikabok lang. Pero maganda yan. Pati yung circulation ng tubig. Ayan, okay din. At naglagay din tayo ng additional na fan para for long drive. Maganda rin kasi yung may additional na fan. Dagdag hangin din yan. At pakita natin yung mugs. Ayan, yung mugs niya mga boss ay size 16. Ayan. Pure stainless yung kanyang body. Ayan po. Stainless yung body, pati yung flooring, lahat. Tapos bagong upholstery. Ito pala ang kanyang loob. Pakita natin. Bale, bagong upholstery din to. Yan po. Bagong upholstery yung kanyang upuan. Stainless din yung kanyang dashboard. Yan po. At may seat belt at handbrake. Yan. Tapos naglagay tayo ng cambio na ayan. Ganda. Madali siya i-drive. Kasi bago rin yung kanyang conversion. Ayan, 5-speed yan mga boss. Then, may gauges at may sounds. Ayan, may stereo. Ayan po. Ito ay malambot din yung kanyang manibela. Tapos, ito yung kanyang likod. Ayan, punta natin sa likod. Ito mga boss, may kargahan yan sa likod. Ayan, kung gusto nyo ng kargahan, pangakot, ayan, alisin nyo lang yung upuan.
malaki na yung space niyan. Tapos itong pinto, nabubuksan yan. At ayan, may tungtungan. Pwede din pang service, pang hakot. Ayan, pang negosyo, pang service. Ayan. Pwede nyo kargaan to ng mga isda. Ayan, kasya siguro dyan mga 3 batya. Ayan. Kung sa timba, siguro mga 7 or 8 na timba. Kasya dyan. Ayan. Maluwag yung likod niya kasi pang ilan ba to? 4-seater yung likod. Ayan. Tag-4 kabilaan. Bale, 8 yung kasya sa loob. 8 tao. Then, sa mags mga boss yan, size 16. At yung sukat ng kanyang gulong ay 215 by 70 rim 16. Ayan po. Pearl white yung kulay. Ito po ay kasalukuyang unregistered. Pero yung registro niya isasama ko na rin sa price. Dahil ang ending plate nito ay ayan, April. Ayan, hindi ko kasi narehistro yan last time kasi maabutan ng paso. Pero kung may bibili man yan, i-re-registro ko yan. Ayan. Saglit lang naman ang rehistro. Ang matagal lang transfer. Ayan. Pero yung registro, saglit lang yan. Tsaka ayan, huwag kayong mag-alala mga boss. Kompleto ng papers yan. Gagawa na lang ng deed of sale. Ayan po. So ito pa lang ang available natin mga boss na owner type Jeep. Ang price pala nito mga boss ay 265 negotiable. Ayan. Hindi yun fix mga boss. Ayan, 265. Isuzu na C240 na yung makina niya. So pwede rin tong gawing double cab. Bahan lang natin. Kung gusto niyo ng double cab, ayan, additional na lang. At ayan, pure stainless na. Panghakot na talaga. Ayan. Kung hahakutan niyo ng mga manok, ayan, baboy, isda. Ayan, maganda yung ganyan kasi stainless yung flooring. Or mga gulay. Ayan. Maganda yan kasi kahit basahin nyo, hindi siya kakalawangin. So, pwedeng panghakot yan kasi maluwag pa yung likod. Ayan. Pwede rin gawing double cab or single cab. So yun lang muna mga boss. 200 negotiable, 265 negotiable. Ayan. Nakarehistro yan bago ibigay sa inyo at running condition. So ayan mga boss, tawag na kayo sa aming contact number. Ayan. Hindi yun mga fixed price mga boss, ano po, basta sabihin nyo lang subscriber kayo ng Chromax Motors. Ayan. Babawasan natin presyo. Ayan. Madali naman kami kausap at kami mismo yung nagawa, kaya mabababaan pa natin yan. So yun lang muna mga boss. So proceed tayo sa ating next. Kailan kayo mga boss sa mga gusto tumaya sa ating raffle. Yan, ongoing pa rin ang ating raffle, pero sana ay yun nga, i-draw na natin to bago magpasko. Ayan, Christmas draw. Yan. So sa mga nais tumaya sa aming raffle ay ito po ay available pa rin. So almost 100 na lang ang kulang at bubulayan na natin to. Ito po ang grand prize, Victory type na owner type Jeep. Ang engine niya po ay Isuzu na C221. Yan. Bale 5-speed manual transmission. Then bago lahat ng kanyang wirings at kompleto ng gauges, may handbrake, may seat belt at kompleto ng papeles. Yan. So size 15 yung kanyang mag wheels at yung kanyang body ay straight stainless. Yan po. So 1,000 per slot lang tayo mga boss sa mga gusto tumaya. At yan, mag-inquire lang kayo sa aming Facebook page sa mga gusto tumaya. At malay nyo mga boss, kayo manalo ng owner type Jeep na to mga boss. Yan po. Kaya na kayo mga boss, malay nyo bago magpasko, meron na kayong owner type Jeep sa lagang 1,000 pesos at meron tayong consolation prize na cash. Yan, bali dalawa ay mananalo ng cash at etong ating grand prize na owner type Jeep. Yan po. So sa mga gusto tumaya, ayan po, pwedeng bank transfer, GCash or pwedeng cash. Pumunta kayo dito mga boss para makita nyo yung sasalihan nyo. At ito yung ating grand prize. Yan. So, pag di tayo busy, lalabas natin yan. Papakita natin yung mga yung pag-road test natin. Yan po. Tapos, i-video natin paikot. Yan. Masikip kasi. Kaya hindi ko ma-videoan lahat. Yan po. Pero, ayan.
Kapag sumali kayo mga boss, yan, i-add ko po kayo sa aming GC. Andun po yung group chat. Yan, group chat namin. At andun po yung mga updates. At pwede kayo doon mag-update ng bayad para mapag-usapan natin lahat-lahat. So, sana bago magpasko ay madraw na natin to para, ayan, malaman na natin kung sino ang maswerteng mananalo ng victory type na to. Ayan. Ang probinsyano. So, yun lang muna mga boss. Up.